Mahal, alam ko nahihirapan ka na. Pasensya ka na kasi. Kasi pilay lang ako. Ano ka ba, mahal? Ba't mo yung sinasabi ngayon? Ang importante, di ba, magsama tayo, nagtutulungan tayo. Hindi naman problema kung may kapansanan ka. Eden, alam mo kung gaano kita kamahal. Hindi ko alam kung saan ako pupulutin kung wala ka. Pangako ko, hindi kita iiwan kahit kailan. Hoy! Lalaki! Di ba sinabi ko sa'yo lumayas ka na? Anong ginagawa mo pa dito? Ma! Ha? Pwede ba lumayas ka na dito? Tama na! Bakit ba? Ano bang kasalanan ni Renz? Kasalanan? Alam mo, mulat sapul ayoko yan. Inutil na? Mahirap pa! Kung hindi ka boto kay Renz para sa akin, sana naman, respetuhin mo siya. Tao din siya nasasaktan. Alam mo, hindi ako boto sa lalaking yan. Alam mo, may gusto ko para sa'yo, si Mr. R. Dapat doon ka magpakasal. Eh, hindi ko pa nga siya nakikita. Paano ko siya mamahalin? Paano ako magpapakasal? Ano ba kasing nagustuhan mo sa lalaking yan? Ha? Ma, simula nung nakita ko siya sa dalampasigan na walang malay, may naramdaman akong koneksyon sa aming dalawa. Pero hindi ko lang ma-explain kung ano yon. Pero nararamdaman ko na parang siya na yung para sa akin. Hanggang sa magkakilala kami. Nahulog yung loob namin sa isa't isa. Kaya napag-desisyon na namin magpakasal. Eden, nung una pa lang, alam ko na sa sarili ko na mahal kita. Mahal na mahal. Pero anong labang ko? Di hamak na pilay lang ako. Mahirap at baldado. Gustong gusto kitang ipaglaban pero hindi ko alam kung paano. Ayaw mo talagang umalis, ha? Ibet! Kalad-kalin mo nga sa labas tong pilay na to! Paalisin mo! Paalisin mo to! Sige po. Hindi! Yvette, naalala mo? Ako yung tumulong sa'yo nung walang-wala ka. At nag-aagaw buhay yung nanay mo. Ako yung tumulong sa'yo para maoperahan siya. Kaya, sana naman ngayon, ako yung makikiusap sa'yo. Huwag mong palayasin yung minamahal ko. Ma'am Gina, pasensya ka na po talaga. Malaking utang na loob ko kay Ma'am Eden kaya hindi ko kayang gawin yung pinapagawa mo. Alam mo, kung yan ang desisyon mo, tanggal ka na sa trabaho. Ma'am Gina, mahal ko po tong trabaho ko. Pero sa laki ng utang na loob ko kay Ma'am Eden, hindi po yun mapapantayan. Ah, ganon. Wala kang silbi. Lumayas ka sa harapan ko! Akala mo tapos na tayo? Ha? Kung hindi ka na paalis ng guard, ha? Ng lecheng guard na walang silbi, pagdating ng anak kong mayor, talagang mapapalayas ka. At sisiguraduhin ko, ha? Magiging impyerno yung buhay mo. Yung mahirap ka na, lalo kang maghihirap. Ma, tama na. Pakiusap ko sa'yo. Bakit mo ito ginagawa sa amin? Ilang beses ko ba sa'yo sasabihin, Eden, ha? Hindi ka nababagay sa hampas lupang to. Kita mo nga, inutil na. Saksakan pa ng hirap. Anong buhay magkakaroon ka dito sa lalaking to? Oh, anong kayang gawin? Umiyak? Pagdating ng anak kong mayor, sisiguraduhin kong mapapalayas ka kung hindi ka napalayas ng security card na walang silbi. Naintindihan mo? At sisiguraduhin ko din na ang buhay mo ay hindi magtatagumpay. Puro paghihirap. Anong nangyayari dito? Eto na naman, problema dito, itong pilantod na to. Uy, kupal, mahiya ka naman. Hindi mo ba ako kilala? Ako ang mayor ng bayan na to. Kayang-kaya ko gawing miserable yung buhay mo. Saka ma, mayor nga ako, di ba? Para malaman nyo lang, hindi ko nirehistro yung kasal nyong dalawa. Magaling! Magaling, anak! Mas mapapadaling mapalayas ang lalaking to kung wala naman pala siyang dapat na panagutan dito sa kapatid mo. Ma! Kuya! Napaka-unfair nyo! Ako, na anak mo, ng kapatid mo,
Nagmamahal lang ako. Pero bakit ganun yung ginawa niyo sa akin? Sandali! Naaalala ko na kung sino ako. Bumalik na yung mga alaala ko. Ako, si Renz Christian Layog. Ma! Di mo ba nakikilala tong lalaki na to? Hindi! Hindi ko nakikilala! Hindi ko naiintindihan! Sino ba yung Renz Christian Layog na yan? Ma, siya yung nawawalang bilyonaryo. Isang taon na nakalipas, merong isang yate na tumaob. At isang Renz Christian Layog yung hinahanap nila. Sigurado ka ba? Ma, hindi ako pwedeng ma-involve dito. Masisira yung posisyon ko. Kung gusto mo siyang palayasin, huwag mo ako idamay. Akala mo, natatakot ako sa'yo? Ha? Kahit sabihin mo pang ikaw si Renz Christian Layog, yung itinotok ako sa anak ko, si Mr. R, mas mayaman yun sa'yo. Hindi ako na bubulid sa sinasabi mong yaman-yaman. Aanin mo yung yaman mo? Ha? Kung baldado ka naman, ang dapat talaga sa'yo, lumayas ka dito! Ma! Tama na! Sumusobra ka na! Nananagot ka pa, ha? Tama na! Ngayon, nakakatayo na ako. Nakakalakad. Siguro naman pwede ko nang ipaglaban si Eden sa'yo. Hayaan mo kami maging masaya. Hindi. Kailanman, hindi kita kayang tanggapin kahit sabihin mong mayaman ka. Ang anak ko ay para kay Mr. R lang. At padating na ngayon yung lawyer na mag-aasikaso ng kasal nila. Kaya lumayas ka na. Lumayas ka na! Ma, palayain mo na kami. Kami yung totoong nagmamahalan. Hindi! Ikaw na babae ka? Kanina ka pa ha? Tatamaan ka na sa akin. Sinasabi ko sa'yo, makinig ka sa akin. Kay Mr. R ka lang, si Mr. R lang ang makakasolusyon ng problema natin. Si Mr. R lang ang makakatulong para maisolba yung negosyo nating nalulugi na. Naiintindihan mo yun? Taktak mo nga sa utak mo. Sinabi ko na lumayas ka na. Anong inaantay mo pa? Lumayas ka na ha? Lumayas ka na! Ang hirap mong kausap ha? Eto, gusto mo? Eto yata inaantay mo eh. Ma, wag mo yung ituloy. Wag po. Miss Gina. Ako nga po pala ang lawyer na ipinadala ni Mr. R. Ah, mabuti naman. Mukhang nagkakagulo kayo dito ah. Ah, hindi. Naglalaro lang kami. Ah, nasan nga pala si Mr. R? Wala siya. Pero mamaya-maya paparating na siya. Eto, may pinadala siyang dokumento. Kailangan nyo pirmahan dahil ito ang magsasalba sa inyo sa pagkalugi. Okay. At kailangan ni pirmahan ni Eden dahil siya ang itinak ng ipakasal kay Mr. R. Narinig mo? Hindi. Hindi ko pwedeng pirmahan yan. Ayoko. Bakit hindi mo pipirmahan? Sinabi ko sa'yo pirmahan mo! Pirmahan mo na dahil yun ang pinag-usapan. Ayaw mong pirmahan? Gusto mong tuluyan ko na tong mahal mo? Grabe naman kayo, Miss Gina. Bakit naman kailangan umabot sa ganyang paraan? Ayaw niyang pirmahan eh! Eden, sige na. Pirmahan mo na. Oh, yun naman pala eh. Oh, pirmahan mo na! O, ayan. Miss Aryan, napirmahan na namin yan at wala tayong aantayin kundi si Mr. R dito para maikasal na sila. Oo naman, ikakasal sila ni Mr. R. Di ba, Mr. R? Oo, ikakasal kami. Walang iba, kundi ako, si Mr. R. Ano? Nagulat ka ba, Miss Gina? Matagal nang bumalik yung alaala ko. Simula nung araw na kinuha ako ni Eden sa dalampasigan, hindi nawala yung pagmamahal ko sa kanya. Kaya kahit bumalik na agad yung alaala ko, patuloy ko pa rin siyang minamahal.
Pero dahil sa sama ng ugali mo, alam kong pera lang naman yung habol mo eh. Kayamanan. Kaya ginawa ko si Mr. R sa utak mo. Kinausap ko tong lawyer kong si Aryan para ipakilala si Mr. R sa'yo. Ngayon, nangyari ang lahat ng plano ko. Huwag kang mag-alala. Hindi pa rin naman kita pababayaan dahil ikaw ang nanay ng babaeng minamahal ko. Isasalba ko yung negosyo mo, bibigyan kita ng pera, kapalit nun, ang pagmamahal at kalayaan ni Eden. Kami ni Eden magpapakasal at magpapakalayo-layo at hinding-hindi mo na kami makikita. Kapalit ng pagsalba ng negosyo mo. Maraming salamat sa ginawa mo. Pero humihingi ako ng pasensya. Alam mo naman, kaya ko lang ginawa yun dahil gusto ko mapaayos yung buhay ng anak ko. At nagpapasalamat na rin ako kung sa'yo siya mapunta. Wala nang marami pang sinasabi. Eden, handa ka na ba? Yung pinangako ko sa yung marangyang buhay, tutuparin ko yun. Mahal na mahal kita. Halika na. Anak,